Maraming mahiwagang larawan sa kasaysayan, mula sa Babushka Lady na nakasaksi di umano sa pagpatay kay John F. Kennedy ng malapitan, ang ghost of Freddie Jackson na lumitaw sa isang larawan pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang Hessdalen Lights na sinasabi nilang kagagawan ng isang alien, o ang Hook Island Sea Monster. Maraming mga imahe sa kasaysayan na hindi maipaliwanag, mga multo ba, mga dayuhan, mga paranormal, mga supernatural. Ilan lang ito sa mga pangyayari sa ating kasaysayan na hindi nalulutas at mas lalong bumubuo ng maraming katanungan kaysa kasagutan. Bago tayo magpatuloy, welcome to Tab TV. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at click ang notification bell icon para lagi ka updated sa mga bagong upload naming video gaya nito. Narito ang 10 mga larawan sa kasaysayan na hindi kayang ipaliwanag o hindi malutas at nananatiling misteryo hanggang sa ngayon. Number 10. Hook Island Sea Monster. Ang Australia ay tahanan ng ilan sa mga pinaka-mapanganib na nilalang sa mundo. Ngunit kung ano ang nakatago sa ilalim ng tubig nito ay maaring mas nakakatakot. Ang isang ito ay tinatawag ding tadpole creature. Hindi malaman kung ano nga ba ang tunay na itsura ng inaakalang halimaw sa dagat. Ito ay kuha ni Robert Lee Serres. Ang sinasabing halimaw sa larawang ito ay may 75 to 90 talampakan ng haba ng marine organism. Noong 1964, siya at ang kanyang pamilya ay nasa isang boating trip sa Queensland, Australia nang nakita nila ang sinasabing halimaw. Sa una ay hindi kumikibo ang nasabi nilang nilalang sa dagat, kaya tumalon si Robert sa dagat para kunan ito ng mas magandang larawan. Nagsimulang gumalaw ang nilalang sa dagat nang nagsimula si Robert na kuhaan ito ng mga larawan. At pagkatapos, ibinuka nito ang kanyang napakalaking bibig at dahil dito nagmamadaling umakyat si Robert at bumalik sa kanilang bangka. Ang halimaw sa dagat ay mabilis na wala. Ito ay mabilis na kumalat sa mga balita noong 1964. Bagamat walang masyadong scientificong paliwanag para sa misteryosong nilalang, maraming naniniwala na malamang na ito ay isang uri ng igat. Hanggang ngayon, ang hindi kapanipaniwalang larawang ito ay nananatiling isa sa pinag-uusapang mga larawan mula sa baybayin ng bansa. Number 9. Hessdalen Lights. Ang mahiwagang ilaw ng Norway ay magandang pagmasdan. Ngunit narinig mo na ba ang tungkol sa mga ilaw sa Hessdalen? Ang mga ilaw na ito ay naging isang malaking misteryo mula noong una itong lumitaw sa Scandinavian sky noong ika-19 ng siglo. Mula noong 1930s, hindi na mabilang ang mga kakaibang ilaw na lumilitaw sa kalangitan sa paligid ng Hessdalen Valley ng Norway. Mga bola ng liwanag na may iba't ibang kulay na lumilipad o mabilis na gumagalaw sa kalangitan ng gabi. Ito ay paulit-ulit na nangyayari at sadyang nakakabahala sa pagitan ng 1981 to 1984. Ang mga ilaw ay umaakit ng mga turista na maaaring makakita ng mga ilaw. 11 hanggang 20 beses sa isang linggo nagpapakita ang mga ilaw na ito. Isang larawan ang nakakuha ng hindi kapanipaniwalang imahe at ito ay nakakakilabot kung saan ang mga ilaw ay lumilitaw bilang isang higanteng stellar cluster na tila may isang bahaghari na sumasalamin sa ilalim ng gabi. Kahit ang mga UFO ay madalas nadadawit na may kagagawan ng mga ilaw na ito sa gabi, ang mga ilaw na ito ay pinag-aralan ng husto ng mga siyentipiko. Ngunit ang mga tunay na dahilan sa likod ng mga kababalaghang ito ay hindi alam. Mula sa nakakatakot na liwanag hanggang sa matingkad na sinag, ang mga ilaw ng Hessdalen ay isang natural na kababalaghan. Patuloy na gumugulo at nakakaakit sa atin. Kaya bakit hindi maglakbay sa Norway at saksihan ang kamangha-manghang hindi nalutas na misteryo ng kalangitan. Number 8. Babushka Lady. Hindi magiging kompleto kung wala ang Babushka Lady sa ating kwento. Marami mga larawan at video ang makikita ang babae na malapit sa pag-atake kay JFK or John F. Kennedy. Kabilang sa isang larawan, pagkatapos ng assassination ni JFK, nakapagtaka na hindi man lang dumapa, tumakbo o tumakas ang babae nang nangyari ang insidenteng ito. Sa halip ay makikita siya na nakatayo lamang at patuloy na kumukuha ng larawan sa mga nangyayari. Maraming mga video at larawan ang nagkalat na makikita siya na malapit sa pinangyarihan. Isa sana siya sa makakapagsabi
kung ano talaga ang nangyari o kung sino talaga ang bumaril kay John F. Kennedy ng mga araw na yon. Dahil siya ang pinakamalapit sa pinangyarihan ng krimen at habang nangyayari ang krimen, patuloy pa rin siya sa pagkuha ng mga larawan. Sinubukan siyang hanapin ng lahat, ngunit bigo sila sa paghahanap sa kanya. Sa kabila ng maraming nagsasabi na sila ang babae sa video at sa mga larawan, ang pagkakakilanlan sa Babushka Lady ay hindi kailanman nakumpirma. Ang misteryong nakapalibot sa kanyang pagkakakilanlan, kasuotan at mga aksyon ay nagtuturo sa kanya na marahil siya ay isang kasabwat at ang ilan ay nagsasabi na marahil siya ang gumawa ng krimen. Number 7. SS Watertown Hunting. Noong 1924, misteryosong namatay ang 2 crew member ng SS Watertown habang sila ay naglilinis ng tangke ng kargamento. Ang sanhi ng pagkamatay ay inuugnay sa mga tumatagas na usok ng gas sa mga saradong silid at dahil ang barko ay hindi malapit sa lupa, ang mga bangkay ay inilibing sa dagat. Sa mga sumunod na araw matapos silang ilibing, naiulat ng mga tripulante na nakita nila ang mga mukha ng kanilang mga namatay na kasama sa alon at ilang mga larawan ang kinuhaan sa tubig. Lahat sila ay lumalabas na normal maliban sa isang ito at sinuri ng mga eksperto ang larawan at ayon sa mga nagsuring eksperto, ang larawang ito ay hindi inedit at ito ay lumalabas na larawan ng mukha ng tao. Number 6. Grand Canyon Green Reefer. Ang larawang ito ay lumabas noong unang bahagi ng 21st century at naging paksa o usapin ng maraming pagsisiyasat o pag-aaral mula noon. Sinabi dito na ang larawan na kinuna noong dekada 70 at 80 ay nagpapakita ng kanyang tiyuhin na nakatayo sa isang bato kung saan matatanaw ang kabuuan ng Grand Canyon. Ang hindi nila namalayan hanggang sa mabuo ang larawan, may iba silang nakuhaan. May isang imahe na nakatayo sa mga dahon sa likuran ng kanilang tiyuhin. Ang tao ay mukhang nakasuot ng itim na balabal. Mukhang mas matangkad siya kaysa sa kanyang tiyuhin at nahahawig ito sa isang green reefer. Ang tiyuhin at ang kanyang mga kaibigan na kumuha ng larawan ay nagsasabi na hindi nila nakita ang kung anuman ang nilalang na sumama sa kanilang larawan. At ayon sa kanila, sila lamang ang tao na nasa lugar ng mga oras na yon sa Grand Canyon. At ayon nga sa mga sumuri ng larawang ito, hindi ito isang edited. Sigurado kung ikaw ang nasa larawan, matinding takot din ang naramdaman mo, kagaya nila. Number 5. Spectre of Newby Church. Ang larawang ito noong 1963 na kinuhaan sa Newby Church sa North Yorkshire, UK. Ito ay nagpapakita ng hindi inaasahang imahe sa isang sulok. Ito ba ay isang multo? Ang sinasabing multo ng isang monghe noong 16th century ay lumitaw na may parang isang belo sa kanyang muka at ang kanyang kamay ay nasa posisyon ng parang nagdadasal o nagluluksa. Sinuri ng mga eksperto ang larawan at kahit sinasabi ng iba na baka ito ay double exposure, ito ay napatunayan na hindi ito isang peke at ito ay tunay na larawan. Ngunit hindi pa yon ang nakakatakot na bahagi kaugnay sa larawang ito. Ang multo sa larawan ay mas mataas na siyam na talampakan. Nakakilabot, diba? Number 4. Woodard's Squadroom Ghost, aka The Ghost of Freddie Jackson. Kung mahilig ka sa mga larawan ng multo, siguradong magiging interesado ka sa isang ito. Si Freddie Jackson ay sangkot sa balita sa isang air machine accident. Isang propeller ng eroplano ang tumapos sa buhay ni Freddie. 2 araw matapos ang aksidente, ang squadron ni Sir Victor Goddard ay kumuha ng litrato na magkakasama 2 araw matapos ng pagkasawi ni Freddie. Ngunit sigurado na si Freddie ay dumating noong kinunan ang kanilang mga larawan. Sa likod na hanay sa kaliwang bahagi, ang mukha ng namatay na mekanikong si Freddie na walang suot ng sombrero ay lumitaw sa likod ng isang ulo ng sundalo. Iginigiit ng mga mananampalataya na ang larawang ito ay katibayan ng pagkakaroon ng mga espiritu sa ating pisikal na mundo. Lalo na kung isa sa alang-alang nakuha ang larawang ito noong 1919. Maraming taon pa
bago ang modern photo tempering software ay naimbento o nagamit ng mga larawan. Ito ay nagpapatunay na ang larawang ito ay totoo at tayo ay naglalakbay pa rin pagkatapos natin mawala sa mundong ibabaw. Alam kaya ni Freddie Jackson na siya ay isa ng multo? Number 3. Black Knight Satellite. Ang larawang ito na inalabas ng NASA noong 1998 at nagpapakita ng isang malaking bagay na hindi regular na hugis na umiikot sa ating mundo. Naniniwala ang iba na ito ay isang malaking conspiracy theory, na ito ay isang alien satellite na sumusuri sa ating planeta sa loob ng 13 taon. At ito ay nagpatuloy hanggang sa 1899 radio experiment ni Nikola Tesla kung saan natala ang mga extraterrestrial na tunog at ang sinasabing satellite na ito ay ang salarin sa lahat ng hindi may paliwanag na signal ng radio ng mga taong iyon. Ang space journalist at dating NASA engineer na si James Oberg ay nag-aalok ng mas makatuwirang paliwanag. Sabi niya, ito ay isang thermal blanket na nakumpirmang nawawala sa isa sa mga misyon sa kalawakan o ilang bahagi pa ng mga labi ng isang sasakyang pangkalawakan. Ngunit ito ay hindi pa rin napapatunayan hanggang sa ngayon. Number 2. White Lady of Worstead Church. Ang paglalakbay ng dalawang mag-asawa sa Worcester Church ay gumawa ng iba't ibang usapin at sumira sa paniniwala ng ilan. Pwede nating sabihin na ito ay isa sa pinaka-nakakakumbinsing larawan ng mga multo sa modernong kasaysayan. Kinuhaan ni Peter ng larawan ang kanyang asawa na nagdarasal na mag-isa sa isa sa mga bangko sa simbahan. Ngunit nang nabuo ang larawan, nakita nito na ang asawa niya ay hindi nag-iisa dahil tila may isang maputing imahe ang nakaupo sa kanyang likuran. At ayon sa pag-aaral at pagsasaliksik, ito ang multo ng isang manggagamot noong 1800 na tinatawag na White Lady. Ito ay matagal nang pinapaniwalaang nagmumulto sa bakura ng simbahan at ang larawan na kuha ni Peter ay hindi inaasahan na makukunan niya ng litrato ang multo ng White Lady sa simbahan. Naniniwala ang asawa ni Peter sa mga larawan na kanyang nakuha at dahil dito nabuhay muli at lalong lumakas ang kanyang relihiyosong paniniwala. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload na video. Number 1. Tulip Staircase Ghost. Noong 1966, isang dating kriligo mula sa White Rock, British Columbia ang bumisita sa Queen House National Maritime Museum. Sa paniniwala na siya ay nag-iisa, kumuha siya ng larawan sa makasaysayang Tulip Staircase. Ngunit pagkatapos mabuo o ang pagdevelop ng nasabing larawan, isang misteryosong imahe ang nakita dito. Isang hindi kapanipaniwalang nilalang, nakaputi at puno ng kalungkutan ang mukha na nakahawak sa rehas at sinusubukang umakyat ng hagdanan. Ang parte ng museum ay matagal lang nababalita na may mga nagmumulto dito at merong kakaibang paranormal phenomena na naiulat sa mga nakaraang taon. Ang larawan ay naiulat at isinumite para sa pagsusuri at ayon sa mga nag-aral ng larawan, ito ay hindi binago o dinoktor. Ito ay nangangahulugan na ang multo sa hagdanan ay totoo. Ito lang ay ilan sa mga patunay na marami pa tayong hindi nalalaman sa ating mundong ginagalawan. Isang patunay na hindi tayo nag-iisa na naninirahan dito at patunay na ang kamatayan ay hindi pa ang katapusan ng ating paglalakbay. Kung nagustuhan mo ang kwento gaya nito, huwag kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aming bagong upload na video. At kung meron kang kwento, paksa o video na gusto mong talakayin sa aming channel, mag-comment lang sa comment section para malaman namin. Once again, this is Tab TV and thank you for watching.